So, ba't dito mo hinahanap sa sala? Sabi niya. Kasi dito maliwanag sa sala eh. Kaya dito mo hinahanap. Yun po yung, kung saan po may liwanag, doon po siya naghahanap. Sana, ganun din po tayo. Kung nasaan po yung liwanag, doon po tayo maghanap. Huwag po tayo maghanap sa madilim. Ang team po kasi natin ngayon ay, ano ba yung team natin? You are the light of the world. The light of the world ba? The light of the world. Yun po ang team natin ngayong buwan na to. Kaya tayo nakalagay po sa Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. Tama ba yun? Chapter 5 verse 14a. You are the light of the world. Nakalagay din sa Bible, the Father o ang ating Diyos ay light of the world. Nakalagay din po sabi din po ni Jesus Christ, I am the light of the world. Pero sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 14a, you are the light of the world. Kaya tayo daw po ang light of the world. You are the light of the world. Amen. Mag-pray muna tayo. Hallelujah. Amen. Yes, O Lord. Nandito kami ngayon, O Lord, dahil nais namin makarinig ng iyong mga salita, O Lord. Nandito kami ngayon, O God, dahil nais namin makarinig ng mga revelation galing sa inyo, O Lord. O Lord, sabi niyo sa kasulatan na we are the light of the world, O Lord God. Kaya nga po, Lord, gusto namin malaman kung ano ang nais yung parating, bakit kami ang sinasabi ninyong light of the world, O Lord God. Paliwanag po niyo sa amin, O Lord, sana po ay buksan ninyo ang mata ng aming mga puso nang sa ganun maunawa namin ang nais ninyo parating sa amin, O God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Pag sinabi sa inyong, you are the light of the world, ano yung unang sumasagi sa isip niyo? Kunwari nasa school tayo. Sabi nga nila, ang nanay ang ilaw ng tahanan, di ba? Pero tayo, light of the world. Parang, ang nasa isip natin, parang tayo yung nakakapagbigay sa kanila ng di ba? Ng liwanag. Or, tayo nakapagbigay sa kanila ng inspirasyon. Tayo nakapagbigay sa kanila ng tamang daan, gano'n. Gano'n ang iniisip natin, di ba? Pag sinabi tayo ang light of the world. Kasi, ngayong panahon na ito, napakarami yung, lalo na pag nakikita niyo sa social media, napakarami mga gumagawa ng mga videos na sinusundan naman ng mga nakakapanood. Anong tawag sa mga yun? Vlogger? Ano ba yung talagang tawag sa kanila? Influencer. Kaya, nung sinabi ng Jesus Christ na you are the light of the world, siguro, para din tayo ganun. Tayo yung mga influencer. Amen ba? Sige, palapakan natin ang pagkain. Ang pagkakaiba lang nun sa influencers ng worldly, sabi na natin worldly kasi nakikita naman natin yung mga influencer, di ba? Kung ano-ano yung mga pinopost nila, kung ano-ano yung mga video na ginagawa nila, marami nga, halos karamihan nga, puro kalukuhan, di ba? Halos karamihan, wala kang makukuhang mga aral. Halos karamihan, wala kang makukuhang maganda. Pero, kung sino pa yung nakakagawa ng mga hindi maganda, siya pa yung napakaraming views. Tama ba yun? Yun ang tinatawag na worldly influencer eh. Pero tayo, sabi ni Jesus Christ, kaya tayo ang light of the world, tayo ang light of the world. Tayo ang godly influencer. Hindi worldly influencer.
Kaya, ano ang pagkakaiba ng godly sa worldly at sa godly? Nakita naman natin yung pag sa worldly, ginagawa nila yung hindi maganda. Kung minsan pa nga, makikita natin, nilalait nila yung mga tao, kahit na yung ang ating sinasambang ating Panginoong Diyos nga, kung minsan nilalait nila, di ba? Pero napakarami nilang mga views marami silang na-influensyahan na tao. Maraming gumagaya sa kanila, kahit na mali yung kanilang ginagawa. Pero tayo naman, bilang godly influencer, ay dapat baliktad tayo sa mga yon. Yung godly, yung binagin natin kanina, yung worldly influencer na gumagawa ng mga kalukuhan para panuorin o sundan sila ng mga tao. Pero kailangan tayo, bilang godly influencer tayo ay, we must help people understand the Bible. Ganun po ang dapat na ginagawa natin bilang influencer. Bilang light of the world. We must help people understand the Bible or magkakaroon tayo ng Bible study. Nakikita naman natin yung mga influencer, kahit na i-video nila, hindi mo kapatok. Pero yung mga godly influencer, pag nagsabi sila o video sila ng mga tungkol sa Word of God o tungkol sa Diyos, makikita natin, kumunti na naka-view. Wala pa naglalike kung minsan, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Una, we must help people understand the Bible. Tapos, kailangan din bilang influencer tayo na kailangan tayo mag-grow in the knowledge of the Scripture. Kaya mag-grow din tayo. Kailangan malaman natin kung ano yung Scripture o kung ano yung nasa Bible. Bilang influencer, bilang godly influencer. Pangatlo, we must walk in the righteousness. Sabi nga dun sa binanggit ko kanina na ang ating Panginoon ay light of the world. Si Jesus Christ, sabi niya siya ay light of the world. At tayo din ay light of the world. Kaya dapat masundan natin yung righteousness ng ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 yata yun, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Nakalagay doon. Gayahin ninyo ako tulad ng paggaya ko sa Panginoon. Yan na nakalagay doon eh. Kaya dapat, ang pagiging influencer natin ay gayahin natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Number 4, serve and follow Christ. Yun po, dapat mag-serve tayo sa ating Panginoon at sundan natin siya. Number 5, support His work. Dapat supportan natin yung mga gawain ng ating Panginoon. Tulad ng mga ganitong gawain, tulad ng mga Bible study. Ganun po yun, bilang influencer ng godly influencer. Bilang light of the world, sabi nga ni Jesus Christ. Tapos, kailangan i-spread din natin. I-spread natin yung message ng salvation. Yun po yung katungkulan po natin bilang light of the world. Bilang influencer ng ating Panginoon. Amen. Yun lang po ang message. Ngayon, ano po yung requirements? Marami. Requirements para maging godly influencer tayo. Sa Bible po, napakaraming mga binanggit doon na mga influencer o mga tauhan sa Bible na naka-influence sila ng mga tao. Napakarami. Halos lahat ng mga nakalagay na sa Bible ay nag-influencer sila. Tulad nila Moses, sila David, sila yung mga propeta, si Apostle Paul, si Joseph. Si Joseph yata, parang hindi kami influencer si Joseph the Dreamer, di ba? Kasi mahihayin siya eh. Hindi siya
hindi siya gaanong bold na kuwan, pero sinusundan niya yung will ng Panginoon. Pero ang ikukwento ko sa inyo na influencer sa Bible na pwede nating gayahin ay si Daniel. Nakalagay po doon sa, alam niyo po ba ang kwento ng buhay ni Daniel? Ni Prophet Daniel. Alam po natin, sino po hindi ganong nakakaalam? Babasahin po natin yung buong Bible pag hindi pa ninyo alam. Okay, si Propeta Daniel po, siya po yung sinakop ng Babylonia yung kanilang Jerusalem, at saka tinangay silang bihag, yung mga kabataan tinangay na bihag. Siguro, hindi naman binanggit sa Bible, pero malamang pinatay yung mga magulang ni Daniel. Gano'n. Pero hindi nakalagay sa Bible. Pero malamang, kasi halos lahat ng tao pinatay doon at binihag nga yung mga kabataan. Sabi nga doon yung mga matatalino at may kakayahan. Sabi doon sa Bible. Ngayon, paano natin tutularan si Daniel, ano? Unang-una, bilang light of the world o bilang influencer, si Daniel po ay mayroon siyang nakalagay dito, strong conviction about God's Word. Strong conviction about God's Word. Mayroon siyang malakas na pananalig tungkol sa God's Word. Kung makikita natin yung buhay ni Daniel, kung mababasa natin, gusto ko sana saan kaya lang, ang haba eh. Kaya tinanong ko na lang kung alam natin yung kwento. Alam naman natin yung kwento ni Daniel, di ba? Amen. Amen ba? Hindi, babasahin ko. Si Daniel po, nakalagay, na ang dapat natin gayahin kay Daniel ay strong conviction about God's Word. Yung pananalig niya sa Diyos ay napaka-strong. Makikita natin ang kwento kasi ni Daniel, binihag sila, tapos sinabihan sila na huwag kakain ng mga, para maintindihan natin, basahin siguro natin, Daniel, Tagalog version. Daniel 1. Mahaba kasi yun eh, kaya buong book yun eh. Daniel. Wala dyan. Daniel. Tagalog. Wala akong Tagalog. Chinese. Chinese. Dito na lang. Na ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joachim sa Juda, ang Jerusalem ay kinupkop ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinaintulutan ng Panginoon na bilagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Inutos ng hari kay Aspinas, ang pinamatas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa mga angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo.
Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Asarias, na pawang nagmula sa lipid ni Judah. Bigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Asarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durumisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alak na galing sa hari. Yan po. Matindi ang pananalig ni Daniel sa ating Panginoon, sa mga utos. Kaya makikita natin sa chapter 1 verse 8, sinabi doon, ngunit iniutos sa kanila na bigyan sila ng pagkain na galing sa hari. Bigyan sila ng mga alak na galing sa hari. Ngunit iniutos nga sa kanila sa mga Hudyo noon na bawal kumain ng mga bagay na inialay sa mga rekolto, gano'n. Kaya isa yun sa mga katangian ni Daniel, yung matindi ang kanyang pananalig. Kaya ipinasya niya, sa verse 8 sabi doon, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alak. Bilang influencer po dito sa mundo, bilang influencer sana, maging katulad din tayo na Daniel na sundin lang po natin yung nakalagay sa Bible, yung mga utos po. Hindi po kung ano-ano yung mga inuutos sa labas, ay yun ang ginagawa natin. Hindi po. Dapat katulad din tayo ng Daniel. Yung maging, number 1, maging strong ang conviction natin sa Word of God. So number 2, ang commitment. Ang commitment sa pananalig na yon. Dapat matindi rin ang commitment. Tulad ni Daniel. Alam niyo po, ang commitment ni Daniel, yun na nga, ipinasya niya na huwag kumain. Tapos, sinabi pa niya dun sa pinuno na ipagkumpara sila doon sa mga kumakain na mga bagay na galing sa inialay sa Diyos-Diyosan. Tapos ikumpara sa kanila na ang sinabi kasi ni Daniel, ang pagkain lang nila dito ay kakain ng gulay. Kaya pinag-usap niya kay Aspenas na huwag sila pakainin at painumin ng mga yun. Ngunit sinabi niya, natatakot lamang ako na gagawin sa akin ng mahal na hari na maglalaan. Yun, natatakot nga yung pinakapinuno na siya parusahan. Pero sabi ni Daniel, hindi, ipagkumpara mo kami sa mga kumakain ng mga karne, mga alak na yun sa amin na kumakain na ng gulay, sabi doon. Ngunit ang pinagkumpara nga sila ay naging mas malakas pa sila Daniel. Kaya unang-una yung strong, ang conviction niya, strong ang pananalig, tapos yung commitment sa pananalig. Number 3, dapat may courage. Dapat may courage po tayo para mag-stand sa commitment na yon. Alam niyo po yung kwento kasi nila Daniel, nagkaroon sila ng time doon na nasubok kung ano yung courage talaga nila. Yung kanyang mga kasamahan, nag-utos yung mga hari kasi naiingat kayo natin kasi patalon-talon ako eh. Buong litro kasi ng Daniel ang kinukuhan ko. Yung mga kasama ni, alam naman natin yung kwento ni Daniel, di ba? Yung mga kasama ni Daniel, nagkaroon ng pagsubok sa kanila. Kasi nagbigay ng utos yung hari na huwag sasamba kanino man. Huwag lulot kanino man. At ang susuway doon ay susunugin dun sa pugon. Ano ang ginawa ng mga kasama ni Daniel? Hindi nila sinunod yung bagay na yon. Hindi sila lumuhod dun sa ginawa ng hari na Diyos-Diyosan. At ang sabi nga nila,
Sa Daniel chapter 3. Mabasahin ko na. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng reboltong ginto na 27 metro ang mataas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawagin ng Babylonia. Pagkatapos, pinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga upo at mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo at mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pa mga pinuno ng kaharian, para sa pagtatalaga ng nasabing ribulto. Nang nasarap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay hahagi sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos. Isumasamba sa ipinapagawa ninyong ribulto. Nagalit siya ating Nebuchadnezzar ng marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos? Hindi sumasamba sa ribultong ginto na aking pinagawa. Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinapagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Ito po yung sagot nila. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Tapos pa, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Isasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Yun. Matindi yung kanilang courage at commitment. Kahit na susunugin na sila, hindi pa rin sila sumunod. Pero alam naman ninyo yung nangyari, di ba? Ang nangyari po dyan, nung inihagi sila sa pugon, hindi po sila nasunog, kaya inimigtas sila ng ating Panginoon. Nung itutuloy-tuloy na natin yan, nakita nga ni Nebuchadnezzar, sabi niya, sino yung pang-apat? Sabi niya, sinamahan sila ni Jesus Christ yan eh. Sabi niya doon, sino yung pang-apat? Parang Diyos, sabi niya doon eh. Mahaba kasi kaya hindi ko naigawan. Kaya yun po, dapat magkaroon tayo ng strong conviction, commitment, at courage. Tapos magkaroon ng confidence. Confidence in the Scripture of God. Makikita natin sa verse 17. Sige na pala, sa verse 17. Magkaroon tayo ng confidence tulad ng ginawa ng 3. Tapos, ang susunod, magkaroon tayo ng calm spirit. Si Jesus Christ po nung pinarusahan, nung
ipinako sa cross, hindi man lang siya umimik. Naging kalmado lang po siya. Ganon din po yung ginawa ni Daniel. Alam niyo po, dapat ito na, sa unang muna ito sa chapter 2 Si Daniel po, nung nabihag, tulad ng nabanggit ko kanina, sinalakay yung kanilang ang Jerusalem, piniyag sila, malamang pinatay yung kanyang mga magulang, pero hindi sinabi sa Bible. At ginawa silang alipin. Pero si Daniel, hindi siya nagtanim ng galit sa hari, kaya sa hari ni Nebuchadnezzar. Siya ay nagkaroon lang ng calm spirit. Anong ginawa niya? Sumunod siya sa pinag-uutos ng hari. Kaya, ang panglima sa atin bilang influencer ng God ay dapat magkaroon tayo ng calm spirit. Hindi po tayo nagtatanim ng galit dapat sa mga tao. Number 6, ito yung sinabi na nga doon sa Bible na maging Christ-like po tayo. Maging Christ-like ang ating spirit. Paano po yung maging Christ-like? Sabi nga doon sa chapter 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi doon ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ, sabi niya. Paano yung pag-imitate natin kay Jesus Christ? Unang-una, si Jesus Christ po, nung nandito sa lupa, ay nabanggit na rin natin yung mga ibang, napag-aralan na rin natin yung mga characteristics ni Jesus Christ, di ba? Mababang loob. Isa dito yung hindi nagkuha na sama ng loob. At higit sa lahat, galit na galit si Jesus Christ sa mga makasalanan. Alam niyo po, dapat magalit tayo sa mga, hindi po sa mga makasalanan tayo dapat magalit, kundi sa kasalanan. Yun po, si Jesus Christ po, galit na galit sa kasalanan, pero hindi siya nagagalit sa mga makasalanan. Makikita po ninyo sa Bible, tuwing makikita si Jesus Christ na mga tao, ang nakalagay sa Bible kagad doon, He have compassion on them. Ano yung ibig sabihin ng compassion? Yung awa na parang ibig sabihin kasi nun yung paghihirap mo nasa puso ko, parang ganun eh. Makikita natin throughout the Bible na yung sa ministry ni Jesus Christ, pag may nakita siyang maraming tao, nakita nga niya yung maraming tao sumusunod sa kanya, sabi doon, He have compassion on them. Dahil para silang mga tupang walang pastol, sabi niya doon. Nakita niya yung mga may sakit, na makikita natin doon. Tinipe ko kasi yun doon sa Bible, Tinipe ko yung compassion. Nakita ko yung mga yan. Kung itatype po natin yung compassion, lilitaw po yung mga yun. Nakita niya yung mga may sakit, sabi niya, He had compassion on them. Sabi niya, tapos pinagaling niya yung mga may sakit. Kaya, yun po ang dapat gayahin natin kay Jesus Christ. Dapat magkaroon tayo ng compassion. Compassion sa mga nakapaligid sa atin. Dapat yung kanilang paghihirap ay kahit na hindi natin maramdaman, dapat ma-feel natin sa ating puso. Yun yung pinakamahalagang pa ni Jesus Christ dito sa atin. Kaya nga siya nagpunta dito sa mundo dahil gusto niyang iligtas yung mga makasalanan na tulad natin. Magkaroon siya ng compassion sa atin. Number 7, dapat maging consistent yung paglakad natin. Maging consistent tayo, walk with God. Si Daniel, simula nung bata pa siya, talagang mga kwan na yung pananalig niya sa ating Panginoon Diyos. Kahit na nung biniyag siya,
matindi pa rin yung pananalig niya sa ating Panginoon. Ilang hari na nagpalit-palitan sa Babylonia, nandun pa rin yung pananalig niya sa Panginoon. Hindi pa rin siya natatanggal dahil sa pananalig niya sa Panginoon. Ilang hari na nagpalit, pero bakit si Daniel hindi napalitan? Kasi matindi yung pananalig niya sa Panginoon. At pinapaniwalaan siya ng mga hari. Sabi nga doon sa mga pag-aaral ng Bible na si Daniel ang naka-impluensya sa mga astrologo, sa mga sino ba yung mga papatayin na dyan na iniutos ng hari? Yung mga magician, mga manghuhula, siya po ang naka-influensya. Ibig sabihin siya ang influencer. Alam niyo po, papatayin na yung mga yun eh. Papatayin na sila. Pero sa ano sabi ni Daniel? Malumanan niya yung sinabi. Sabi doon, huwag mo muna silang patayin. Dahil, anong unang ginawa ni Daniel? Nag-pray. Nag-pray po siya sa ating Panginoon. At doon nung nag-pray siya, doon inihayag sa kanya ng Panginoon yung dreams ng hari. Kasi, bakit sila papatayin? Kasi hindi nila mahulaan yung dreams ng hari. Kaya, napakahalaga po yung kung tuloy-tuloy lang yung lakad natin sa ating Panginoon. Gayahin po natin si Daniel na ulitin ko, dapat magkaroon tayo ng strong conviction, dapat magkaroon ng commitment, courage, confidence, calm spirit, tapos may Christ-like tayo at saka consistent. Ito po yung isa sa mga naikuan kong consistent yung pananalig sa Panginoon, ano? Yung pag naging consistent ka, magre-reveal sa iyo ang Panginoon. Alam niyo po, kay Daniel, marami pong nireveal ang ating Panginoon kay Daniel. Ito po yung sinusundan ng mga Hudyo na mga hula. Kay Daniel po na sinabi yung banyon, the Son of Man ay bababa mula sa langit. Kay Daniel po sinabi yun. At yun pong matindi na influensya niya yung mga magician ay yung tungkol sa pagdating nung yung bituin. Yun po. Pero mo wala na si Daniel, pero na-influensya niya yung mga magician doon, yung mga astrologer na sinabi niya sa ganitong panahon, nakalagay ko sa Bible yan sa ganitong may time lang si Daniel lilitaw yung star na yon. Kaya wala na si Daniel, pero yung influensya niya ay nandun pa rin. Yun po ang dapat natin kahit na siguro mawala tayo sa lugar na ito, dapat yung life natin, yung influensya natin ay maiwan. Yung life natin ay maiwan. Yun po. Kaya ito po yun. Sana maunawaan natin. Stress na. Ano ang kalagayan ng ilaw sa atin? Dito sa mundo. May kwento lang kasi ako. Sabi doon, sa tahanan na walang ilaw, pagdating ng gabi, tapos wala na rin liwanag ang araw, magulo, di ba? Siguro, sorry. Hindi nagkakaintindihan yung mga nakatira, nagkakabanggaan yung mga nakatira, magulo yung bahay. Sino ang sinisisi doon pag gano'n? Ha? Pag walang ilaw nga, patay ang ilaw Halimbawa, sa tahanan, napatay ang ilaw. Ha? Meron to. Hindi pwedeng sisihin yung bahay, di ba? Pag magulo yung bahay dahil walang ilaw, hindi pwedeng sisihin yung bahay. Ang sinisisi dapat yung ilaw, kasi walang ilaw Kaya tayo po, bilang sabi ni Jesus Christ, bilang ilaw ng tahanan,
Pag wala, ay pinag-ilaw ng sanlibutan, pag wala pong ilaw ang tahanan, tayo ang dapat sisihin. Ano ibig ko sabihin? Doon po sa verse natin na chapter 1 verse, Matthew chapter 5 verse 15. Sabi doon, huwag mong itago ang iyong Matthew chapter 5 verse 16. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Sa verse 15 pala, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sabi doon, dapat wag po natin itago yung ilaw na nasa atin. Kaya sa ating tahanan po, dapat tayo magsilbing ilaw. Huwag natin itago. Ganun din po yun eh. Sa community na walang ilaw, magulo, di ba? Pero kung mayroong ilaw ang community, maliwanag, nakikita yung kahalagahan ng bawat isa pag may ilaw. Kaya, sabi nga doon, let your light, sa English yun eh. Kaya, walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos nilalagay doon sa galing. Yung pong bilang influencer po tayo ng ating ng godly influencer, sana po huwag natin itago. Gayahin po natin yung influencer sa mundo. Yung influencer po dito sa mundo, bulgaran yung kanilang ginagawa. Tayo bilang influencer ng godly influencer, dapat ibulgar din po natin ang salita ng ating Panginoon. Yun pong joke ko kanina nung unang-una. Yung tao, lumabas siya sa dilim, pumunta sa liwanag para maganap. Sa buhay mo natin, kung minsan nangyayari yung nangyayari sa buhay natin yung nasa kadiliman tayo eh. Kung minsan nangyayari sa atin yun, huwag po tayo magmukmuk doon sa dilim. Pumunta po tayo sa liwanag. Kasi nasa liwanag po yung nasa liwanag yung 20 pesos. Nasa liwanag po ang doon natin makikita ang tunay na buhay. Sabi nga ni Jesus Christ, ako ang light. I am the light of the world, sabi niya. Kaya pumunta po tayo sa liwanag. Pumunta po tayo kay Jesus Christ. Huwag po tayo manatili sa dilim. Yun lang po. Amen. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord, sa oras na ito na inyong binigay sa amin para ipaliwanag, O Lord, ang kahalagahan namin bilang ilaw ng sanlibutan, O Lord God. O Lord, naniniwala ko na magagampanan namin, O Lord, ang mga itinurin niyo ngayon para may paliwanag namin sa sangkatauhan, O Lord, na ang liwanag ninyo ay liwanag din namin, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Huwag po natin tipirin yung ating palakpak. Palakpakan natin po, Lord. Isang malaking bagay yung matuklasan natin yung liwanag. Amen. Amen po ba? Na